Banyaga. Halika rito. You wanna be famous, ha? Mga kababayan, balikan natin ang video na ito kung saan muli na namang pinakita ni Mayor Isko Moreno na sa Maynila walang sinasanto ang gobyerno, mapapilipino ka man o banyaga sa bansang ito. Suspect Su Si Ziyi. Is this your name? At kung akala mo makakalusot ka dahil hindi ka marunong mag-Tagalog o mag-Ingles, nagkakamali ka, kabayan! Ako, inaano ko, sinasakyan ko ng toys. Hilig na hilig nila pag nahuhuli. Kunwari, no English, no Tagalog. Kaya huwag kayong magugulat mga kababayan nanonood. Huwag kayong mag-alala, hindi ako matutulong guys ito. Actually, yung tanong ko, tira pasok. Huwag kayong mag-alala. Pero sa kabila ng tensyon na ito, hindi pa rin nawala ang nakakatawang side ni Yorme. Dahil imbes na mainis at magalit, pinagtripan pa niya itong Chinese na ito. Dinunsungo mo pa ako. Igwagupuhan ka ba sa akin? Ang bakla pa to. Kaya sana itong mga ganitong klase ng banyaga, huwag nang tularan ng karamihan. Banyaga. Halika rito. You wanna be famous, ha? Okay. Ito. Ito. Pot-pot, ha? Sumuko ka na, pot-pot. Okay. Ayan, ha? Ay. Mga kababayan, ito po ay isang banyaga. Suspect Su Si Ziyi. Is this your name? What's your name? How? This one. You speak Tagalog? Speak English? How come you're driving? You don't speak Tagalog, you don't speak English. How did you get the license? You don't know? Yes, you have to do examination to get that. May lisensya ba ito nung hinuli niyo? Ala. That's why. Sorry. Yeah, I feel sorry for you also. Yeah. So, hinuli niyo ito, nagda-drive, walang lisensya. Ang basis ng paghuli, coding. So, high disregard of our rules, the coding rules. Okay, so hinuli niyo. Anong nahuli? Anong ginawa? Nagtatakbo. Diba? Bakit? Tumatakbo sa inyo. Gusto kayo tumumisin. Sort of saying. Yan ako yung Pinangga yung motor mo. Parang gawin. Yung bang motor na yung pag-aari ng gobyerno o personal mo? personal pa po. Sayang. Kung pag-aari ng gobyerno yun, hindi pa rin bagong kaso. Pero pwede mo siyang kasuhan. Damage to your property. You can be also a complainant. Now, the question is, hinuli niyo may lisensya? May lisensya? Wala po. Nasa cellphone lang po yung lisensya niya. Aba, baka gawang recto. Opo, baka recto. Recto nga, no? High-tech ka. Driving without license. Damage to property. You younger? Shabu-shabu? Tingnan ninyo, i-coordinate nyo sa proper agencies kung ano ang proseso, particularly PDEA, para malaman kung siya ay positive sa illegal drugs. If there is a process on it, you follow the process. And from what I heard, how long? Philippines? How many months? Months? Live here in Philippines, how many? No. Don't fool me. You know this? Sometimes it fell in the head. From heaven. No. I'm not making fun of you.
I'm serious about my question. How long in the Philippines? How many months? 1 year? No. How many years? 2 years? 2 years. Here, Philippines? 4? Go pa? 50 years ba? Go pa? Go 5 go. 500 years? Ano yun? Matanda po siya. Kasi ito kasi masarap dito. Alam mo, ako pinano ko, sinasakyan ko ng toys. Hilig na hilig nila pag nahuhuli, kunwari, no English, no Tagalog. Kaya huwag kayong magugulat mga kababayan nanonood. Huwag kayong mag-alala, hindi ako matutulong guys ito. Actually, yung tanong ko, tira pasok. Huwag kayong mag-alala. So, many months? 6 months? 5 months? 5 years? Oh, okay. Today, 2020. When did you arrive? 2020. When did you arrive, Philippines? Ano to? Okay. Junior. Ayun yung dapat necessary case sa cases. Then you report to Bureau of Immigration. I don't like this type of people in these foreigners. Just so happen that he's a Chinese. It goes to every foreigners. Tingnan mo, matigas ang ulo eh. Yan yung gumaganyan-ganyan sa Quezon City, kaya hindi siya mapayagan dito. Yung naalala mo dati, a few years ago, na matapang pa itong mga to. Diba? Tingnan natin tapang nila. Superpower. Sa kilig-kilig. Oh. Diba? Yung kanyang sasakyan, pedestrian, driving without license, impounded. Diba? Ito ba yung ikaw to, no? Kayo dumali nito? Major Santiago, at saka mga pulis natin sa traffic, at saka ating MTPB. Ngayon, isubmit ito sa makipag-coordinate kayo sa immigration. Baka may pending case pa to. Then, submit his name sa Interpol. Katulad ng isang Chinese na hinuli natin na wanted pala sa China of drug dealing. So, submit his immigration. Meron na. Pulis mo mga pulis Maynila eh. Kaya hindi mo matutulong sa WPD ay FPD. In keeping with our views, man, to verify, monitor foreign nationals. No. Sabihin mo sa kanila, initiate, kasi baka magpiyansa lang toilets eh. They will use their money. What I want is this guy to be declared undesirable alien. To be kicked out of the country and be blacklisted. They have the power to do that. Because of the, yan ang kasi ihoyo mo dito yan. Diba? Babagsak to, drug user. Tapos violation of traffic. These are bailable eh, di ba? Puro bailable yun eh. Di aandar lang ang pera nito. Kung may amo pa to, yung amo nito magbabayad. What I am after, you tell immigration that this guy do what is legally possible to be declared undesirable alien, to be sent to his host or mother country. I don't like him here. Kung gusto nila, lipat nila ng ibang syudad yan. Pero sa Manila, hindi pwede. Pero hindi. This is how you protect also the country with this type of people. Eh. If they can do it in Manila, they can do it in Quezon City, in San Juan, and so on and so forth. This is a danger to our community. Diba? While we welcome them, we protect the interests. As I've been telling you, we protect them. But this guy should not be here. Should not stay in the country. Sabihan lang kay Acting Chief Intelligence Division Fortunato Manahan Jr. Kami tulungan tayo. Yes. Undesirable alien. Baka susunod niya magbebenta na yan.
what I want is this guy to be declared undesirable alien. To be kicked out of the country and be blacklisted. Susunod niyan, baka mamaya sagasaan na kayo niyan. Alam niyo bakit? Kaya lalong tatapang yung mga yan. Pag kaya tayong bayaran. Sabi niya, piyansa lang pala katapat eh. Pwede na akong lumabag sa batas. O, yung drug dealing sa China, firing squad eh. Kaya kami nahuli natin, halos maihi sa... Baka ang batas nila yun. Pero may batas din tayo rito. But more than the law, we are obliged. Dinungo mo pa ako. Magpapapuha ka ba sa akin? Ang bakla pa to. But we are obliged to keep our people safe from this type of people. And particularly aliens. Alien without the S. No, we don't like him here. You process declaring him undesirable alien. That is ang immediate action niyan, papalik kagad sa bansa nila and be blacklisted here. Yun ang pinakamabisa. Sabihin natin, hindi, sayang yung kaso dito. Kaya mo siya. Basta ayaw ko siya dito sa Maynila, ayaw ko siya dito sa bansa. If there is a way, legally, you do what's necessary. Anyway, you have lawyers. You consult your lawyers. Thank you very much, ha? Kasi mga ganyan, huwag kayo natatakot. Kahit sino pang tawagin nila. Kasi minsan niya mapagpanggap yung mga yan. O tatawagin yan, Avengers. May mag-name drop yung mga yan, eh. Kaya kayo naniniwala pag may picture sila sa akin, okay na? Wala yun. Sabi may picture sa akin. Lalo na yung mga ganyan. We welcome them, we keep them safe. That's our obligation to keep them safe. Sinasabi dito, di pangalagaan, mga mayan ng lungsod ng Maynila, at lahat ng dumadako dito. Domestic or foreign. But they are also not allowed to violate laws. Ayan o, mga kababayan. Hindi ka po pwede. I'm sorry too. But we have to follow rules, okay? You go to, where are you, China? Wuhan? No, Peking. Oh, I always captured Peking duck here. Di ba, hinuli natin mga Peking dito? O, Peking duck. O, ito, Peking tao. Kasi, taga-Peking. O, dami na din nahuhuling hot meat eh. Na Peking duck, di ba? You Peking Chinese? No. Alam mo, tatawa-tawa ako. Okay. You go to jail, yeah. Please. Junior, seryoso ko. Yes, sir. Dali niyo to sa immigration. Yes. You coordinate with the national government. I don't like him. No way. Do what is necessary. Priority niyo to. Yes, sir. Kasi lalakas pa loob ng mga yan. Pagchichismisan yan, pag-iinuman yan. O, huwag kang mag-alala. Sa Pilipinas, pag-bail ka lang, okay na. Sa Pilipinas, maglalagay ka lang, okay na. Pagchichismisan tayo ng mga yan. Mamalitin tayo ng mga yan. Sige. You go today. Okay. Go. Thank you. Ay, naku. Pare, thank you sa inyo. Thank you. Good job. Huwag kayo matatakot sa mga yan. Kalawitin ba? Picture pa to. It's okay. Pero teka, mga kababayan, hindi lahat ng Chinese ganito ang asal ah. Marami sa kanila dito sa Maynila ay marangal, masisipag at may respeto sa ating mga Pilipino. Kaya sana itong mga ganitong klase ng banyaga, huwag nang tularan ng karamihan. Grabe tong part na ito. Makikita mo talaga kung gaano ka-prangka si Yorme. Habang pinapagalitan niya yung driver, ramdam mo yung galit pero may halong katatawanan.
Pero sa likod ng mga biro at tawa, seryoso yung mensahe ni Mayor Isko. Kung nandito ka sa Maynila, dapat marunong kang sumunod sa batas, Pilipino ka man o hindi. Walang pinipili ang batas at mas lalong walang pinipiling disiplina. At nung sinabi pa niya na ipaho-coordinate sa Bureau of Immigration at Interpol, ibig sabihin, hindi lang basta sermon ang gusto niya ng konkretong aksyon. Ayaw niya ng mga dayuhan na sumisira sa imahe ng bansa natin. Kaya saludo ako kay Yorme dito. Hindi dahil galit siya, kundi dahil prinsipyo ang pinairalan niya. Kahit galit, kalmado pa rin. Kahit may nakakatawa sa sitwasyon, hindi pa rin niya binitawan ng punto. Respeto sa bansa, respeto sa batas. At yung part na medyo pinagtripan niya yung banyaga, makikita mo talaga yung likas na kwela ni Yorme. Mga kababayan, ito ang gusto kong iparating sa inyo. Ang Maynila ay bukas para sa lahat, pero hindi para sa mga bastos o abusado. Hindi mo kailangan maging Pilipino para matutong rumispeto. At kung kaya ni Yorme na ipaglaban ang karapatan ng mga taga-Maynila laban sa mga ganitong klaseng banyaga, dapat tayo rin marunong magtanggol sa dangal ng ating bansa. Ang pagdura, ang panlilinlang at ang kawalang respeto ay hindi lang bastos sa isang tao, kundi sa buong Filipino community. Kaya sa susunod na makakita tayo ng ganitong klaseng balita, alalahanin natin, may mga tulad ni Yorme na handang manindigan para sa Maynila, para sa bayan, at para sa mga Pilipinong marunong rumispeto. Ako nga pala ang Kuya J nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.